pangyayari sa life and death platform, tila ba si Yeming, sa bawat laban, ay nasa bingit na ng pagkatalo, ngunit sa huli, lagi siyang nananalo sa isang kakaibang paraan. Malinaw na kanina ay halos mamatay na siya. Lintek, bakit nanalo na naman si Yeming? Hindi ako naniniwala, ganyan na siyang kapagod, nanalo pa rin siya. Ang pagkapanalo niya sa labang ito ay swerte lang. Hindi na siya makakatagal pa. At sa ganoon, hanggang matapos ang ika-9 na laban, si Yeming, bagamat mukhang napakasama na ng kalagayan, ay nakatagal pa rin hanggang sa huli. Sa isip ni Zhang Heng, si boss, ang galing umarte. Ang ganitong teknik sa panloloko ng pera. Tiyak na hindi sa isang araw lang napapraktis. Hindi ko alam kung ilan na ang naloko niya. Hindi ko inaasahan. Ang kalahok na si Yeming, nagawang lumaban ng 9 na beses nang hindi natatalo. Susunod, magsisimula na ang kanyang huling laban. At ang kanyang kalaban, ay ang bihirang matalo sa laban hanggang ngayon. Pick first grade martial artist. Ang elite fighter ng Black Dragon Gang. Ang pinakamalakas sa martial artist zone Do Langfeng. Susunod, kanino tayo tataya? Kay Yeming o kay Langfeng? Si Yeming, bagamat 9 na laban ang nanalo, ngunit sa huli, baguhan pa rin siya. At mukhang ubos na rin ang lakas niya. Si Do Langfeng naman ay isang bihasang lumalaban na kalahating taon na. Tama ka. At saka, may 2 maliit na realm ang agwat nila. Hindi maaaring matalo si Do Langfeng. Ngunit, itong batang si Yeming, talagang napakakakaiba. Yung mga naunang kalaban niya, sa tingin ko, hindi niya kayang talunin, pero nanalo pa rin siya. Mas malaki pa rin ang tsansa ni Do Langfeng. Sa kanya na lang ako tataya. Tapos na ang pagtaya, magsimula na ang laban. Bata, paano mo gustong mamatay? Ang laban sa Loiday, bagamat marahas, ngunit tayo ay walang alitan, dahil lang sa pera. Gusto mo akong patulan? Tama, ano naman ngayon? Mga aso't pusa na tulad mo, kung papatayin lang. Walang halaga. Kung natatakot ka, maaari kang humingi ng tawad. Kung pagbibigyan kitang mabuhay, depende na iyon sa mood ko. Black Dragon Fist. Ang ataking ito ni Hei Langfeng, ito ang kanyang killing move. Mukhang nainis siya sa kayabangan ni Yeming kanina. Hay, isa na namang mag-aaral ang mamamatay sa kamay ni Do Langfeng. Sayang. Ang pagtaya kay Do Langfeng, tama nga. Tinaas ni Yeming ang kanyang kamay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang kamao ni Langfeng. Nagulat siyang nakatitig kay Yeming. Sa sandaling ito, ginamit ni Yeming ang isang daliri para salagin ang kamao ni Langfeng. Hay, hindi maaari. Bagamat isang daliri lang ang ginamit, mukhang, ang aso't pusa na sinasabi mo, hindi pala ako. Ayon sa sinabi mo, susunod, papatayin kita. Maituturing na wala na ring halaga. Destructive finger. Bumagsak si Langfeng sa lupa. Puti na ang kanyang mga mata. Si Do Langfeng, patay na. Panalo, Yeming. Isang galaw lang, pinatay si Do Langfeng. Diyos ko, si Yeming, talagang nakakatakot ang lakas. Ang East Chi Academy, mayroon palang ganito katapat na mag-aaral. Sayang. Tapos na ang mga laban niya ngayong araw. Kung hindi, kahit anong mangyari, tatayan ko siya. Teka, kung mayroon siyang ganyang kalakas, bakit sa mga naunang laban ay nahirapan pa siya ng ganito? Ikaw na laging tumataya sa kanya na mananalo, tiyak na kasabwat ka niya. Lintek, naloko ako ng batang ito. Lintek, boss, ang laki ng kinita natin. Bawat laban ninyo, tinayaan ko ng 10,000 martial ancestor coins. Sunod-sunod na panalo ng 10 beses. Kumita ng 20,000 martial ancestor coins. Ako mismo, kumita rin ng kaunting allowance. Malaki ang kinita, malinaw na napakadali naman pala. Boss, bakit hindi na kayo nagpatuloy sa paglaban? Nakita mo nang ang umaarte ako. Kung lalaban pa ako, sila na lang ang tataya sa akin. Ayoko nang tumaya pa. At saka, gumawa na tayo ng ganito kalaking ingay, naakit na ang atensyon ng mga nakatataas.
Palipasin muna natin ng ilang araw. Itong singsing na ito, narito ang 2,000 martial ancestor coins, nararapat sa iyo. Yamang ikaw na ang aking tagasunod, tiyak na titiyakin kung busog ka at may damit. Salamat, boss. Sa totoo lang, kahit hindi ako bigyan ni boss ng bahagi, handa akong tumulong sa inyo. Ha ha ha. Ang pagsunod kay boss, tama nga ang desisyon ko. Ha ha ha. Brother Yeming, nandito ka nga pala. Ako ang vice leader ng Black Dragon Gang, si Yuan Jindan. Brother, pinatay mo ang aming fighter. Kumita ka ng malaki. Ang umalis ng ganyan lang, parang walang pakisama, hindi ba? Sabi ni Beiming, Master. Ang taong ito ay isang peak Grand Martial Master. Nagsimula na siyang maghubog ng isang hibla ng Martial Dao Will. Malamang sa loob ng ilang taon ay makaka-breakthrough na siya at magiging martial ancestor. Kailangang mag-ingat si Master sa pakikitungo sa kanya. Ano po sa tingin ninyo ang mas may pakisama? Huwag kang kabahan ng ganyan. Hindi ako naparito para manggulo sa iyo. Sa katunayan, marami kaming fighters sa Black Dragon Gang. Bawat isa ay may malalaking puwersa. Ang pagsama sa amin ay tiyak na may magandang kinabukasan. Brother, ano sa tingin mo? Pag-iisipan ko po. Sige, hihintayin ko ang balita mula kay Brother Ye. Sa isip ni Yeming, noong una, sa Spirit River Secret Realm, may mga disipulo ng Black Dragon Sect na sumali. Black Dragon Gang, ano ito? Narinig ko lang ang Black Dragon Sect. May kaugnayan ba silang dalawa? Boss, hindi pa kayo katagalan dito, may mga bagay kayong hindi alam. Ang pagkatao ng mga estudyante sa East Chi Academy ay napaka-komplikado. Maaaring nagmula sila sa malayong maliit na sekta, maaaring mula sa mga aristocratic families. Mayroon pa ngang hindi kakaunting mga disipulo ng malalaking sekta. Sa loob ng akademya, maraming miyembro ng Black Dragon Sect. Sila ay kumikilos ng marahas at napaka-nagkakaisa. Nagtayo sila ng isang organisasyon na espesyalista sa mga laban sa arena, iyon ang Black Dragon Gang. Ang mga miyembro ng Black Dragon Gang ay kumikilos ng walang hiya. Madalas nilang pinipilit ang mga mag-aaral na may potensyal na maging fighters para sa kanila, isinusugal ang buhay para kumita sila ng malaki. Kung gayon, obligado ba akong sumali sa Black Dragon Gang? Hindi ako naniniwala, sa laki ng East Chi Academy. Sila lang bang Black Dragon Gang ang pinakamalaki? Siyempre hindi. Hindi bababasa ang Yin-Yang Union ng Yin-Yang Sect. Ang Silver Union na itinatag ng pinagsamang Silver Aristocratic Families. Hindi rin sila natatalo sa kanila. Boss, mas mabuting subukan ninyong sumali sa isa. Yin-Yang Union. Ang mura kong guro, referring to Gao Fengxian, ay isang elder ng Yin-Yang Sect. Maituturing din akong disipulo ng Yin-Yang Sect. Maaari akong pumunta doon para tingnan. Kinabukasan, nagpunta si Yeming sa Yin-Yang Union. Ito na ba ang Yin-Yang Union? Ang ayos, napaka-feminine. Ang union leader at vice union leader ng Yin-Yang Union ay parehong babae. Medyo feminine din, walang magagawa. Dahan-daang bumukas ang pinto. Maaari ko po bang malaman kung ano ang sadya ninyong dalawa sa Yin-Yang Union? Yu Chen, Young Master Ye. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw nga ay nakarating na sa East Chi Academy. Ngunit, ang pagpunta mo sa Yin-Yang Union, medyo hindi ko inaasahan. Ang pagpunta ko rito ngayon, ay para sumali sa Yin-Yang Union. Hindi ko itatago, ang aking master ay si Gao Fengxian. Dati, narinig kong si Elder Gao Fengxian ay tumanggap ng isang disipulo sa labas. Hindi ko inaasahan na si Young Master Ye pala iyon. Napakagandang pagkakataon. Kay Zhang Heng, itong si Young Master, may sadya rin ba kayo? Ako po, walang sadya. Hihintayin ko lang po si boss sa labas. Mga kagalang-galang, huwag nyo na po akong intindihin. Hihihi, hindi nga may kakaila si boss. Nakakakilala pala siya ng Ice Jade Beauty. Silang dalawa, mukhang may something. Inalok niya ng tsaa si Yeming, ang sadya ni Young Master Ye, nasabi ko na kay Union Leader.
Darating siya agad. Pakiusap, huwag kayong mahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. Maliban kay Miss Yu, hindi pa ako nakakakilala ng ibang disipulo ng Yin-Yang sect. Sa kasalukuyan, ilang miyembro mayroon ang Yin-Yang Union. Sino ang union leader? Ano ang kanyang cultivation? Tawagin mo na lang akong Chen Chen. Dati, ang mga disipulo ng Yin-Yang sect sa East Chi Academy ay may kabuuang 33, lahat ay nasa union. Tungkol naman sa union leader, ang pangalan niya ay Morong Zhujiao, 20 taong gulang, martial ancestor ang cultivation. Martial ancestor. Sa edad na iyon, napakalakas. Kahit sa isang 10,000 taong sekta, ang disipulong may ganitong talento ay napakabihira rin. Ang posisyon ni Morong Zhujiao na ito sa Yin-Yang sect, tiyak na hindi pangkaraniwan. Munting Chen Chen, narinig kong nagdala ka ng bagong miyembro. At disipulo pa ng ating Yin-Yang sect. Union leader ng Yin-Yang Union. Morong Zhujiao. Nagulat si Yeming nang makita siya. Tinapakan niya ang mesa kung saan nakaupo si Yeming, bata. Sino ka? Bakit hindi kita nakita dati sa ating sekta? Ako po ang disipulo sa labas na kitatanggap lang ni Gao Fengxian. Hindi pa ako nakakapag-ulat sa Yin-Yang sect. Normal lang po na hindi ako kilala ni senior sister. Zhujiao. Ang pangalang ito, hindi kaya mali ang pagkakabigay. Si Gao Fengxian, ang disipulo ng matandang iyon na hindi mapagkakatiwalaan at bulgar. Gayunpaman, sa pagtingin pa lang sa iyo, mukha ka ng mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kanya. Gusto mong sumali sa union. Kung gayon, gawin mo ang misyon. Young Master Ye. Ayon sa mga alituntunin, kailangan mong kumpletuhin ang misyon na itinalaga ng union leader bago ka makasali sa union. Ano po ang aking misyon? Ito, HMM. Nakikita kong parang magkakilala kayo ni Chen Chen. Gawin mo ang misyon na may kinalaman sa kanya. Nitong mga araw na ito, masyadong nakakaagaw ng pansin si Suyi Beauty, nalampasan niya na ang ating Ice Jade Beauty Chen Chen. Pumunta ka at makipagtalik kay Miruyo para sa akin. Ano? Anong sabi ninyo? Makipagtalik kay Miruyo. Tingnan mo nga yang itsura mo. Pinapanta kitang makipagtalik sa iba, hindi naman pinapanta ang iba na makipagtalik sa iyo. Anong kinatatakutan mo? Sige na nga, ibababa ko ang hirap ng misyon para sa iyo. Kung gayon, hawakan mo ang puwit ni Miruyo sa harap ng maraming tao. Kapag nahawakan mo na, iyon ay ituturing ng kumpletong misyon. Makakamit mo na ang kondisyon para sumali sa union. Kay Morong Zhujiao, Chen Chen, itong kakaibang misyon na ito. Talagang kailangang gawin. Sagot ni Morong Zhujiao, tama ka. Ang union leader ay hindi nagbibiro. Sige na, gawin mo na ang misyon. Tandaan mo, kapag hindi mo na kumpleto ang misyon, huwag ka nang bumalik dito. Napakakakaibang misyon naman ito. Paano ko ito gagawin? Hahawakan ko ba talaga? Senior sister, bakit mo pinapagawa kay Yeming ang ganoong misyon? Ano ang kabuluhan nito para sa atin? Ang taunang rangkang ng akademya ay mahigit 1 buwan na lang. Alam mo naman, ang mga gantimpala pagkatapos makapasok sa rankings ay napakasagana. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit maraming disipulo ng malalaking sekta ang pumupunta sa East Chi Academy ay dahil din sa mga gantimpala. Ang ating Yin-Yang Union, bagamat may sapat na tiwala sa sarili, ngunit hindi natin alam kung ano ang inihahanda ng iba. Maraming may gusto kay Miruyo. Hayaan mong subukan ni Yeming na galitin sila. Hikayatin silang kumilos. Subukan natin ang kanilang kakayahan. Paano si Yeming? Ang paggawa niya noon, natatakot akong mapanganib para sa kanya. At saka, si Miruyo, may espesyal na katangian. Ang mga lalaking makakakita sa kanya ay madaling maging malambot na hipon, figurative for losing masculinity, will. Si Yeming kaya, mahuhulog sa bitag. Narito ako, si Morong Zhujiao, para protektahan siya. Sino ang mangangahas na galawin siya? Tungkol naman sa kung mahuhumaling siya kay Miruyo, ang usaping pag-ibig ay hindi ko saklaw. Boss,
Bakit kayo buntong hininga ng buntong hininga? Hindi kaya, pinagsamantalahan kayo ni Yu Chen. Hindi naman niya ako pinagsamantalahan. Ngunit ako ngayon, kailangang pagsamantalahan ang iba. Gusto ng union leader na hawakan ko ang puwit ni Miruyu. At kailangan pa sa harap ng ibang tao. Nanay ko po, ito ba'y isang bagay na dapat handgun? Hindi. Anong klaseng masamang misyon ito? Boss, kung talagang gagawin ninyo iyon, natatakot akong magiging kaaway kayo ng lahat ng lalaking mag-aaral sa akademya. Ang maging kaaway ng mga mag-aaral, hindi ko iyon kinatatakutan. Ang problema lang, masyadong mataas ang hirap ng misyon na ito. Hindi naman ako pwedeng basta na lang sumugod at sadyaing hawakan siya. Hehe, ang paghawak sa tao, may kaalaman dyan. Paghawak ng hayagan, paghawak ng patago, paghawak ng hindi sinasadya, ang paghawak ng hayagan, tiyak na hindi pwede. Ang paghawak ng patago, hindi naman makikita ng iba. Kaya, maaari lang nating gawin, ang paghawak ng hindi sinasadya. Anong paghawak ng hindi sinasadya? Pati ang paghawak sa tao, pinag-aralan mo pa ng ganito. Ang taong ito, hindi nga siya simpleng ilaw na nauubusan ng langis. Ang bagay na paghawak ng hindi sinasadya, HMM, kailangang lumikha ng isang pagkakataon. Hindi sinasadyang mahawakan. Mukhang simple, pero sa totoo lang, napakataas ng hirap. Tulad noong pagkakataong si Boss, hindi sinasadyang nahawakan si Instructor Liu Fei. Iyon mismo ang paghawak ng hindi sinasadya. Hanapin muna natin si Miruyu. Makalipas ang ilang sandali, sa Divine Martial Hall ng East Chi Academy, Level 4 Mission. Isang babae na nakapink na kasuotan ang tumitingin sa mission board. Sister Miruyu, anong misyon ang nagustuhan mo? Matutulungan ka ni Senior Brother. Tatanggap ko lang ng isang misyon. Napakataas ng bayad. Hindi rin mataas ang hirap. Gusto mo bang gawin nating magkasama? Sumama ka na sa akin. Tinitiyak kong buong araw hindi mo na kailangang kumilos. Makakatanggap ka pa ng gantimpala. Huwag na kayong maging magalang. Piliin ninyo ang misyon na gusto ninyong gawin. Hindi nyo na ako kailangang intindihin. Sa isip ni Yeming, ang magagandang babae. Talagang maswerte. Basta pumili ng misyon, may tutulong na agad. Yung mga nakapaligid sa kanya, ang pinakamababa ay first grade martial artist na. Mayroon pang ang Grand Martial Master. Hindi ko alam kung bakit, pagtingin ko lang sa kanya ng isang beses, agad umusbong sa puso ko ang matinding pagnanasang angkinin siya. Noong unang makita ko si Sulan, wala namang ganitong pakiramdam. Hindi kaya, dahil mas maganda siya. Hindi rin tama, kung pag-uusapan ng itsura, hindi naman natatalo si Sulan sa kanya. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang babaeng ito ay may kalahating bloodline ng Heaven Fox. Ang Heaven Fox ay magaling sa pang-aakit ng puso ng tao. Kaya siya, likas na may kakaibang pang-akit. Sa isip ni Yeming, sa ganitong itsura, kung talagang hahawakan ko siya, yung mga nanliligaw sa kanya, natatakot akong lalamunin nila ako ng buhay. Sagot ni Zhang Heng, tama ka. Kaya boss, kailangang humanap ng isang pagkakataon na hindi ka masisisi ng iba. Sundin natin ang plano. Tanggapin natin ang parehong misyon na kasama siya. Sa pangkalahatan, makipagkilala muna tayo, saka na natin pag-usapan. Sister Mi, nais din naming sumali sa parehong misyon ninyo. Maaari ba? TSK. Dalawa na namang kakumpetensya. Ang dalawang ito, bulag ba? Hindi ba nila nakikita? Maraming lobo, kakaunti ang karne. Dumating pa ng walang mata. Sige, gayunpaman, ang tiningnan ko ay isang exploration mission, medyo mapanganib. Kailangan ninyong pag-isipang mabuti. Ito ang description ng misyon. Nagdadalawang isip din ako kung pupunta ba o hindi. May mga tao at demonic beasts na nakatuklas sa loob ng malalim na kagubatan ng isang sinaunang altar. Ang isang dulo ng altar ay konektado sa isang mahiwagang maliit na mundo. Ayon sa impormasyon mula sa naunang team, ang maliit na mundo ay puno ng mga talisman traps. Lubhang mapanganib.
Kailangang harapin ng maingat. Sa itsura nito, kung gustong galugarin ang maliit na mundong iyon. Sa ating grupo, kailangang mayroong isang array master. Sinasabi mo pa, kailangan mo pa bang sabihin iyan? Akala mo bulag kami, Sister Me. Sa kasalukuyang team, mayroon bang, wala? Ang amin, ay pangkaraniwang array formation lamang. Kaya lubos kaming nagdadalawang isip. Ako po, nagkataong may kaunting kaalaman tungkol sa array formation. Umaasa akong maisasama ako ni Sister. Ang makatulong kay Sister, ay karangalan ko po. Gamit ang isang hamak na third-grade martial artist na tulad mo, nagpapakilala pang maalam sa array formation. Saan ka ba galing? Bumalik ka na doon. Ang ganitong antas ng misyon, wala kang karapatang sumali. Iwinasiwas ni Yeming ang kamay, nagpalipad ng mga martial monarch coins na may array formation patungo sa kanya. Killing formation. Sumigaw siya sa sakit. Bata, kung magaling ka, tanggalin mo ang formation. Papatayin kita. Gusto mo akong patayin. Sa formation na ito, huwag ka nang umasang makakalabas ng buhay. Itong si Junior Brother, ang iyong kakayahan, nasaksihan na ng munting babae. Umaasa, akong makakasama ka namin sa misyong ito. Maaari mo bang pagbigyan ako, patawarin mo siya sa pagkakataong ito? Pagbibigyan ko si Sister. Gayunpaman, masyadong bastos ang taong ito. Sa biyaheng ito, ayoko siyang makita. Sige, pauwiin mo na siya. Narinig ito ni Yeming at inalis ang formation sa paligid niya. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Wala na ang killing formation na ito. Gamit ang aking martial master realm, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpitik ng daliri. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tinamaan siya sa likod ng isang palad mula sa kung sino. Ang misyong ito, dagdag ng isang tulad mo, hindi naman marami. Bawas ng isang tulad mo, hindi naman kakaunti. Basta't narito si Miss Miruyo, hindi mauubusan ng taong tatanggap ng misyon. Hindi ka pa ba aalis? Nagngalit siya ng ngipin. Ikaw, sa sandaling iyon, may mga aninong lumitaw sa kanyang harapan. Anong problema mo? Napansin ni Yeming, ang mga taong ito, lahat sila ay mga martial masters. 10 martial masters ang kasama. Napakalakas naman ito. Ano kaya ang pinagmulan ng taong ito? Hindi po. Ako po ang naging bastos. Aalis na po ako ngayon din. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Ako si Yang Fuyu, ang Young Master ng Yangwei Escort Agency. Ang exploration mission na ito, ay inilabas din ng aming Yangwei Escort Agency. Sasamahan namin kayo sa pagsasagawa ng misyon. Yangwei Escort Agency, isang matandang escort agency na may 1,000 taong kasaysayan sa Chi City. Narinig kong sa likuran nila ay may 2 bronze aristocratic families na sumusuporta. Kaya nagagawa nilang maghari-harian sa Chi City. Sabi ni Beiming, Master. Iyang si Yang Fuyu, ay isang Grand Martial Master. Kailangang maging maingat sa pakikitungo. Si Yang Master Yang pala. Ako po si Miruyo ng East Chi Academy. Ikinagagalak ko kayong makilala. Yamang kayo po ang naglabas ng misyon. Marahil ay makakapagbigay si Young Master Yang ng 1 o 2 payo sa amin. Siyempre, gayunpaman, hindi ito ang angkop na lugar para pag-usapan. Sa sandaling iyon, biglang may umugang sa himpapawid. Isang barko ang lumitaw. Mas mabuti pang pumasok muna tayo sa flying ship. Habang nasa daan, saka natin pag-usapan. Hihihi. Ang flying ship, magandang bagay iyan. Hindi pa ako nakakasakay ng maraming beses. Kay Zhang Heng, umuwi ka na muna. Iyang si Yang Fuyu, hindi ko mapagkakatiwalaan. Ang biyaheng ito, baka sakaling may panganib. Kung may panganib, mas dapat ninyo akong isama. Bilang isang lingkod, ang pagsugal ng buhay para kay boss ay nararapat lamang. Sa hinaharap, marami pang pagkakataon para isugal mo ang iyong buhay. Bumalik ka at sanayin mong mabuti ang Free Corp Scripture. Bilisan mong palakasin ang iyong sarili. Ang mga prinsipyo, naiintindihan ko naman lahat. Boss,
Hindi ba kayo pwedeng magsalita ng mas malumanay ng kaunti? Sige na. Babalik na ako para mag-cultivate. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng flying ship. Itong maliit na flying ship, isang biyahe pabalik-balik ay nangangailangan ng 5,000 Marshall Monarch coins. Hindi nga may kakaila na siya ang Young Master ng Yang Wei Escort Agency. Napakayaman. Masyado niyo po akong pinupuri, Miss. Ang layunin at misyon ng biyaheng ito, tulad ng nasa description, ay isang sinaunang altar sa loob ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Ang altar na iyon ay konektado sa isang maliit na mundo. Marahil ay nilikha ito ng mga Diyos na magaling sa array formation. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang mga malalakas na nasa martial god level, hindi lamang sila makakalikha ng heavenly cave. Kung handa silang magbayad ng malaking halaga, maaari rin silang lumikha ng maliit na mundo. Ang maliit na mundo ay nasa pagitan ng totoo at hindi totoo, umaasa sa malaking mundo para umiral. Halimbawa, ang Tianyuan continent na ating kinaroroonan, o ang nakapaligid na boundless ocean and earth, ay isang kumpletong malaking mundo. Gamit ang malaking mundo bilang sentro, maaaring lumitaw ang maraming maliliit na mundo. Ang ibang mga lugar sa labas ng malaking mundo, ay tinatawag ng mga martial artists ng Tianyuan continent na Beyond the Heavens. Iyon ay isang malawak at walang hangganang kalawakan. Naalala ni Yeming, ang lakas ng Demon God sa Nine Revolutions Foundation Establishment Divine Peel, ay nilikha ni Old Ancestor Tong Tian gamit ang isang Demon God mula sa Beyond the Heavens. Ang maliit na mundong iyon ay napakalawak. Nakapasok na kami roon minsan. Sa loob, puro mga bitag at talisman arrays. Kung hindi ka maalam sa array formation, talagang napakahirap gumalaw kahit 1 pulgada. Kaya umatras kami at inilabas ang misyon, naghahanap ng mga makakasama. Sa loob ng maliit na mundo, tiyak na maraming kayamanan. Ang mga mag-aaral mula sa amin na tumanggap ng misyon ngayon ay mahigit 20. Sa panig ni Young Master Yang, kasama na ang mga tagasunod, 10 rin kami. Ang mga pakinabang, paano hahatiin? Kung 1 tao lang ang nakatuklas, sa kanya iyon mapupunta. Kung sabay-sabay na tuklasan, hahatiin natin ng pantay. Ako, ang Young Master na ito, laging pinahahalagahan ang pagiging patas. Ang ganitong hatian, sang-ayon ba kayo? Ang taong ito, mukhang mabait naman. Tama ka, mukhang isang malaking kita na misyon. Tiyak na hindi sila mauubusan ng taong tatanggap. Ang makapagyaya ng mas maraming pakinabang, sa ganitong kondisyon, pumapayag pa ring hatiin ng pantay, talagang bihira. Hehe, sa huli, pareho tayong mga mag-aaral ng East Chi Academy. Ang pagpapakita niya ng kabaitan sa atin ay makatarungan lamang. Hay, ang mga mag-aaral na ito, talagang mababaw ang kaalaman. Ang swerte ay hindi basta nahuhulog sa bitag. Kung talagang ganoon karami ang pakinabang, paanong sa atin pa mapupunta ang kitang ito? Kung gayon, maraming salamat, Young Master Yang. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Yeming sa isang tabi, kumakain ng prutas at pinagmamasdan ang tanawin sa ibaba. Itong si Junior Brother, kanina habang pinag-uusapan ang misyon, nakita kong parang may iniisip kang alalahanin. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ako po si Yeming. Hindi ko inaasahan, napansin pala ako ni Senior Sister. Talagang hindi inaasahan. Sa isip ni Yeming, si Miruyu, isang martial master, pero pinapansin pa ang isang third-grade martial artist na tulad ko, na walang anumang halaga. Tunay ngang simple at madaling lapitan tulad ng mga sabi-sabi. Nagkataon lang na medyo interesado ako. Senior Sister, hindi ka ba natatakot na manloloko si Yang Fuyu? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa kanya. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala sa kanya. Ngunit ang mga yaman ng maliit na mundo, masyadong malaki ang pang-akit. Ang sakuan ito ay masyadong sayang. Junior Brother Ye, hindi mo kailangang mag-alala. Ang halaga ng pagpatol sa isang mag-aaral ng East Chi Academy,
ay hindi kayang bayaran ng Yangwei Escort Agency na iyon. Sana nga, makalipas ang ilang sandali, malapit nang makarating ang kanilang barko sa destinasyon. Dahan-daang bumaba ang barko. Sa bawat halijing bato, may nakaukit na mga talisman. Ang mga talisman na ito, wala akong maintindihan ni isa. Sinasabi mo pa, sinaunang altar. Siyempre, sinaunang mga talisman. Kung maiintindihan mo pa, iyon ang kakaiba. Nakatayo pa lang dito, mayroon ng sinaunang aura na humahampas sa mukha. Young Master Yang. Itong altar, paano ito ay activate? Napakadali. Kailangan lang nating gumamit ng 2 buhay na tao bilang sakripisyo. Maaari nang i-activate ang transmission array at pumasok sa maliit na mundo. Sakripisyo ng buhay na tao. Tayo, sakto tayong 29 na tao. Hindi kaya. Imposible. Beiming. Maghanda ka. Young Master Yang, nagbibiro po kayo. Maliban na lang kung si Young Master Yang ay nagdala ng mga alipin. Haha. Ang mga isasakripisyo, kailangang may cultivation na martial artist pataas. Ang mga alipin, anong cultivation mayroon sila? Kaya, kayo ang gagamitin. Sa sandaling iyon, biglang isang anino ang lumipad papalapit, lumitaw sa itaas nila. Isang martial ancestor. At saka, isang peak martial ancestor. At mayroon ng bahagyang pressure ng martial daw will. Patay na. Alam ko nang ang hindi simple ang exploration na ito. Hindi makagalaw ang katawan. Nagulat siya nang makitang si Yeming ay hindi apektado ng kanyang pressure. Anong nangyayari? Isang hamak na martial artist, nagagawa pang kumilos ng malaya sa ilalim ng aking pressure. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang martial daw will ng martial ancestor na iyon kanina, medyo may kalidad. Kumpara sa martial monarch, malaki ang agwat. Bagamat kaya niyang supulan ang iba, ngunit siya mismo ay hindi rin makakagalaw ng malaya. Habang hindi pa nakaka-recover ang iba, kailangang mabilis na ma-activate ang altar. Alam ko na, ginamit ang Chaos Arithmetic Scripture para i-deduce ang transmission array sa altar. Kailangan ng sakripisyo para ma-activate. Mabuti na lang at hindi iyon ang nag-iisang paraan. Gamit ang Martial Monarch coins, marahil kaya ko ring piliting i-activate. Patay. Ang batang iyon, pinipilit niyang i-activate ang altar. Bilisan niyo, pigilan niyo siya. Masusunod. Hintayin ninyong tapusin ko si Miruyu, tutulong ako sa inyo. 3 Revolutions Thunder Seal. Ang katawan ni Miruyu ay nahiwa sa 2. Naging isang kulay rosas na usok. Ngunit, isa lamang iyong buntot na iniwan ni Miruyu. Buntot ng fox. Napansin lamang niya noon si Yeming, patay na. Ang array formation, dahan-dahan nang ina-activate ni Yeming. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, kailangang mag-set up pa ng isang killing formation para makakuha ng kaunting oras. Junior Brother Ye, mag-focus ka sa pag-activate ng altar. Dito, tutulungan kitang harapin sila. Binibini, naghahanap ka ng kamatayan. Shadow Serpent Violent Thunder Strike. 10 Yang Seal. Ginamit ni Miruyu ang Azure Dragon Claw. Isang malakas na pagsabog ang naganap dahil sa pagbangga ng mga atake. Tumilapon si Miruyu palabas. Nasalo siya ni Yeming sa tamang oras. Anong ginagawa mo rito? Bilisan mo, i-activate mo ang altar. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Na-activate ko na ang altar. At saka, hihiramin ko lang sandali ang puwersa ng pagtama sa iyo. Siguro naman hindi ito mamasamain ni Senior Sister, hindi ba? Sina Yeming at Miruyu ay nai-teleport na. Lintik, ano ba talaga ang 2 kakaibang nilalang na ito? Hindi natatakot sa pressure ng Martial Dao Will, ayos na iyon. Espesyal na bloodline, kahit magbayad pa ng malaking halaga, makakakuha rin. Ngunit ang kaalaman sa array formation na ito, anong nangyayari? Iyon ay isang sinaunang altar. Nagawang i-activate sa sitwasyong walang sakripisyo. Ito, kailanman ay hindi pa narinig ang ganitong bagay. Ang kaalaman sa array formation ng batang iyon, gaano ba talaga kataas?
Young Master. Susunod, anong gagawin natin? Kung may lalabas nila ang balita, wala tayong paraan para harapin ang galit ng East Chi Academy. Sa harap ng ganoong kalaking higanti, ang aming escort agency ay walang lakas para lumaban. Patayin silang lahat, gamitin ang kanilang mga bangkay para buksan ang altar transmission array. Huwag po, maawa po kayo sa amin. Hinding-hindi po kami magsasalita ng kung ano-ano. Mga nakakakilabot na sigaw ang maririnig sa paligid. Ang altar ay nabahiran na ng matingkad na pula. Sa sandaling ito, na-activate na ito. Kailangan silang mahanap, patayin. Ano man ang mangyari, lumipat ang eksena sa loob ng maliit na mundo. Umungol si Miruyo sa sakit. Dito, mukhang nasa loob na tayo ng maliit na mundo. Anumang bagay dito, tila may kinalaman sa array formation. Sa lupa, may mga natural na talisman patterns. Ang mga halaman ay tumutubo ayon sa array formations. Kahit ang mga ulap sa langit, ay pawang malalaking talismans. Napakahiwaga. Ang ganitong tanawin, ito ang unang beses kong makita. Iyon. Bagamat mukhang masaya ka, ngunit kailangan ko pa ring gambalain ka sandali. Senior sister, maaari mo bang ilipat ang iyong puwit sa ibang lugar bago ka magsalita? Nagulat si Miruyo nang mapagtantong nakaupo siya sa ibabaw ni Yeming. Namula siya at mabilis na tumayo. Pasensya na. Malinaw na si junior brother ang nagligtas sa akin. Tapos ako pa, ganito. Pasensya na talaga. Coco. Ayos lang. Kasalanan ko rin namang hindi ko nakontrol ng maayos ang posisyon. Hindi maaaring isisi lahat kay senior sister. Sa kabilang banda, ligtas tayong nakapasok. Ang ibang mga mag-aaral, natatakot akong masama na ang lagay nila. Ang mga tao ng Yangwei Escort Agency, walang kaalaman sa array formation na tulad ni junior brother Yeming dito. Gusto nilang buksan ang altar, kailangan nilang magsakripisyo ng buhay na tao. Kaya ginamit nila ang paraan ng kooperatibang exploration para akitin ang mga taong makakagat sa pain. Tayo, malas lang tayong natapat. Hindi ko inaasahan, nagpadala pa sila ng isang peak martial ancestor na may paunang pangunawa sa martial dawil na naka-ambush ng palihim. Kung hindi ako nagbayad ng malaking halaga para piliting palabasin ang lakas ng aking bloodline para labanan ang pressure, maaari lamang akong patayin nila. Pasensya na. Ako ang nagpahamak kay junior brother Yeming na mapunta sa panganib. Paano ko naman iisipin, na talagang mangangahas silang gumawa ng gulo? Basta't mapagtatakpan ang balita, gaano man kalaki ang background, ano naman? Kung papatayin lang. Hindi rin naman nila malalaman. Pero na, ang mga taong iyon, malamang malapit nang dumating. Mayroon silang isang peak martial ancestor, isang grand martial master, at halos 10 martial masters. Kung makakaharap natin sila ulit, tiyak na hindi natin sila kalaban. Mas mabuting maghanap ng lugar para magtago. Hehe, ang lugar na ito ay hindi tulad ng sa labas. Kahit saan ay puno ng mga bitag at talisman arrays. Sila, pagpasok nila rito, natatakot akong habang buhay na silang may iwan dito. Sa isip ni Miruyo, gusto niyang patayin ang grupong iyon. Kahit pa ang peak martial ancestor na iyon ay kasama. At ang tono niya ay napakakaswal. Napakalakas ng kanyang tiwala sa sarili. Tara, doon tayo sa kabila tingnan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sina Yeming at Miruyo sa lugar. Sa mga puno, may mga mukha ng multo na kakaiba. Hoy, junior brother Ye, marami naman tayong daan na pwedeng piliin. Bakit kailangang pumasok pa tayo sa kakaibang kagubatan na ito? At saka, sa buong daan, ang dami mong ibinaon na martial monarch coins. Anong gusto mong gawin? Ang kagubatan mismo na ito, ay isang malaking killing formation. Kayang patayin ang mga ordinaryong martial ancestors. Dinagdagan ko lang ng kaunting lakas. Tiniyak kong kayanan nitong patayin pati ang peak martial ancestor. Patayin ang martial ancestor. Kung gayon, kailangan ng hindi bababa sa lakas ng isang level 5 killing formation para magawa iyon.
Ikaw, nagawa mong taasan ang lakas ng array formation sa ganoong antas. At saka, wala ka mang ginamit na mahahalagang materyales para sa pag-setup. Marshall Monarch coins lang. Ha, sa daan papunta rito, hindi ako nakabili ng array flags. Kaya maaari lamang gumamit ng Marshall Monarch coins bilang pansamantalang kapalit. Pinagtatawanan na tuloy ako ni senior sister. Gamit lamang ang Marshall Monarch coins, nagawa niya ito. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng ganito kapambihirang tao. Malinaw na hindi mataas ang kanyang cultivation, ngunit ang ganoong klaseng tiwala sa sarili, nakakapanatag ng loob. Sa totoo lang, siya ay nasa 3rd grade martial artist lamang. Mas mababa pa ang kanyang realm kaysa sa akin. Ngunit ako, hindi ko mapigil ang umasa sa kanya. Napakakaiba. O, dahil ba iniligtas niya ako? Senior sister. Sa loob, minarkahan ko na ang mga buhay na mata, safe spots, ng killing formation. Tandaan mo ito. Makakatulong ito sa iyong kaligtasan. Salamat. Tatandaan ko. Napakamaingat din pala niya. Hindi halata na ang taong ito ay ganito kaingat. Nagulat siya at namula. Hindi pwede. Hindi pwede. Bakit puro magagandang katangian niya ang nasa isip ko? At saka, habang tinitingnan ko siya, lalo siyang gumaganda. Kung magpapatuloy pa ito, mas lalong hindi tama. Siya, tiyak na marami ring kapintasan. Tama, tama. Hindi ko siya dapat isiping masyadong mabuti. Oo nga pala, senior sister. Paglabas natin, may isang bagay akong hihilingin sa tulong mo. Kung makakalabas tayo ng buhay, huwag mong sabihing isang bagay. Kahit 10 bagay pa, walang problema. Hindi naman ito malaking bagay. Iyon lang, sa harap ng ibang mga mag-aaral, hayaan mo akong hawakan ang puwit mo ng isang beses. Junior brother, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Masyadong bastos iyon. Sa pagitan natin, pinakamataas na maituturing ay kasama lamang sa kapahamakan. Ang paggawa noon ay hindi angkop. Kahit pasabihin nating, papunta na tayo roon. Hindi bababa sa dapat may isang magpahayag muna. Ha, magpahayag. Ang misyon sa pagsali sa union, wala namang ganitong bahagi, hindi ba? Senior sister, kung sa tingin mo ay masyadong nakakahiya, pagdating ng panahon, maaari tayong magpanggap na nagkataon lang. Hindi sinasadya. Misyon sa pagsali sa union. Sige, ano? Kung gayon, ako pala ang nag-isip ng marami. Nahanap na natin ang 2 aso't pasang iyon. Sugod. Sa sandaling iyon, dumating na si Yang Fuyo kasama ang kanyang mga tauhan. Sumugod siya diretso kay Yeming. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Chaos Arithmetic Scripture. Deduce. Array. Activate. Ha. Talagang napakadali ninyong hanapin. Noong nakaraan, nakatakas kayo. Ngayon, huwag na kayong umasang makakatakas pa. Sa sandaling iyon, sa likuran niya, isang puno ang lumipad at malakas siyang pinabagsak sa lupa. Anong? Nagsimulang gumalaw ang mga sanga. Ang mukha nito ay naging mas nakakatakot. Isa pang atake ang paparating. Young Master, umatras ka. May kakaiba sa lugar na ito. Tumalon siya paatras para umiwas. Anong nangyayari? Ang mga punong ito, nagagawa pang gumalaw. At saka, ang lakas ng atake nila, katumbas ng isang buong atake ng Grand Martial Master. Narinig ito ng Martial Ancestor at nagulat. Ano? Sa kailaliman ng kagubatan, mayroon palang mga puno. Bawat puno ay may lakas ng Grand Martial Master. Kahit ako, hindi ko ito kakayanin. Sa mga sanga at damo, may mga talisman na kumikislap at nawawala. Anong gagawin natin? Young Master, hindi naging madali para mahanap sila. Hindi naman natin sila basta nalang pakakawalan, hindi ba? Mga talisman, patay na. Ang buong kagubatan na ito, ay isang napakalaking killing formation. Sa isip niya, nasa loob tayo nito. Hindi kailangang mag-alala. Kahit gaano pa kalakas ang mga puno lang sila sa lupa. Hindi naman sila makakagalaw.
Ang haba ng mga sanga ang magdedetermina ng sakop ng kanilang atake. Basta't makontrol natin ang distansya, walang dapat ikabahala. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yeming ang killing formation, pinataas ang mga naunang martial monarch coins na ibinaon niya. Na-activate na ito. Ang mga sinaunang puno ay bumunot ng kanilang mga ugat at nagsimulang gumalaw. Lintek, talagang, gumagalaw sila. Sinasabi mo bang mga puno ito? Masyado kang sinungaling. Napalibutan na sila. Patay na. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga sigaw ang maririnig. Ang braso ko, naputol. Ang paa ko, ang protective chi. Wala man lang silbi. Ano ba talaga ang mga halimaw na ito? Mga hamak na aso't pusa. Nang ahas kayong maglagay ng bitag. Kung magaling kayo, labanan niyo ako ng harapan. Labanan mo ako. Isang puno ang bumagsak sa kanya, naging isang tumpok ng dugo, hindi na nakapagsalita pa. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng isang oras, ang mga punong ito, pagkatapos pumatay ng tao, hinigop pa lahat ng dugo mula sa katawan. Kahit damit at martial tools, hindi pinalagpas. Diyos ko, napaka-abnormal ng array formation na ito. Kahit ako, hindi ko inaasahan na magkakaroon ito ng ganitong lakas. Kung ibang tao na hindi maalam sa array formation ang napunta rito, natatakot akong hindi nila malalaman kung bakit sila namatay. Junior brother Ye, bilisan natin, umalis na tayo sa gubat na ito. Nakakatakot talaga dito. At saka, dahil ito ay isang maliit na mundo, tiyak na maraming kayamanan. Maglibot tayo para tingnan. Hindi ba't mga kayamanan lang naman iyon? Anong malaking bagay doon? Beiming, gamitin mo ang iyong martial Dao Divine Soul. Bigyan mo siya ng kaunting kaalaman. Sa isip ni Miruyu, bihirang makita si Beiming na seryosong naghahanap ng ganito. Tama nga naman, ang lugar na ito, sa huli, ay nilikha ng isang martial god. Kahit si Beiming, natatakot akong mahihirapan din siyang harapin ito. Naiintindihan ko na. Kaya pala, gusto lang pala ni Master na manligaw. Naiintindihan mo ang ano. Sa isip ni Beiming, hindi ba't gusto lang ni Master na mag-score? Sagot ni Yeming, hindi ba't kalokohan iyan? Mayroon na akong si Lan Nhi bilang kapareha. Paanong may isip ko pa ang ibang babae? Hindi naman lahat ng babae ay tulad ni Sulan na may flawless sacred body. Ang bloodline ng Heaven Fox ng babaeng ito ay napaka-espesyal din. Si Master naman, hindi nagbibigay pansin. Talagang, walang kabusugan sa kasakiman. May problema ba sa pangunawa mo? Gusto ko lang namang subukan ng kaunti ang iyong kakayahang maghanap ng kayamanan. Bakit napunta na naman sa ganitong usapan? Kung hindi interesado si Master sa kanya, kung gayon, gawin na lang siyang tagapaglingkod na kasama. Sayang lang. Ano ba talaga ang mga kung ano-anong natutunan mo mula sa mga alaala ng matandang Meniakis na si Ji Tianpeng? Sa susunod, huwag ka nang magsasalita ng kung ano-ano pa. Lalo na sa harap ni Lan Nhi. Malinaw namang, para sa pagpapatuloy ng lahi, ang physique at bloodline ay parehong malakas at maganda. Si Master, talagang kakaiba. Junior brother Ye, anong ginagawa mo? Haha, wala lang. Tero na. Sa sumunod na panahon, gamit ang kakayahan ni Beiming, walang takot na ginalugad ni Yeming ang maliit na mundo. Nakakita si Yeming ng prutas. Master, ang nakasabit sa puno ay talisman peach. Pagkatapos kainin, may uukit ang talisman markings sa mga buto. Ang paraang ito ng pagpapalakas ng katawan, magandang bagay ito. Ito ang money shaking tree. Isang alog lang, may mga level 3 talisman coins na mahuhulog. Maaaring ipagpalit sa martial monarch coins. Ay, pasensya na. Masyado akong nag-react. Dahil sa ilang kadahilanan, ayokong ma-misunderstand ng iba, sana'y mapatawad ako ni Junior Brother. Kung talagang nahihirapan ang kalooban ni Junior Brother, maaari ko na lang tanggapin ang 3 talisman peaches. Sige, malakas na sinuntok ni Yeming ang puno. Haha, ang money shaking tree, totoo pala talaga. Yumaman na ako.
Yumaman na ako. Master. Ito ang Fire Cloud Grass. Maaaring palakasin ang Fire Attribute Techniques. Maaari ring gamitin para mag-set up ng Fire Attribute Killing Formations. Lumipas ang panahon. Dumilim na. Nakakolekta na si Yeming ng maraming kayamanan. Ang biyaheng ito, talagang malaki ang ating nakuha. Senior Sister. Sino mang makakita ay may bahagi. Itong mga bagay na ito, hahatian kita ng kalahati. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Paano naman iyon pwede? Kung hindi dahil sa tulong ni Junior Brother, namatay na ako. Paanong kukunin ko pa ang mga gamit mo? Ayos lang. Kunin mo na, sister. Saka, paglabas natin, kailangan ko pang hawakan ka ng isang beses. Ituring mo na lang itong bayad sa iyo. Napasimangot si Miruyo nang marinig ito. Junior Brother. Ako, si Miruyo, ay hinding-hindi isang babaeng basta-basta na lang. Kung dahil sa pagtanaw ng utang na loob, ang munting babae ay handang isakripisyo ang dangal. Ngunit kung ito ay isang transaksyon, pakiusap, humanap ka ng iba. Senior Sister, nagkakamali kayo ng intindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi dahil sa iyo, Sister, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong mahanap ang ganitong misyon. Lahat ng magagandang bagay ay napunta sa akin, talagang hindi ito tama. Tahimik siya, walang sinasabi. Hehe, Junior Brother. Tiyak na hindi mo alam ang halaga ng talisman peach na ito kaya madali mo lang ibinibigay. Napakamahal ng bagay na ito. TSK. Pampalakas lang naman ng katawan iyon. Magkano naman kaya iyon? Nagbibiro ka ba? Tayo, kulang tayo sa lahat. Maliban lang sa pera. Natatandaan ko, sa isang auction minsan. Isang talisman peach na kasing laki lang ng sangkatlo nito, na ibenta sa napakataas na presyong 30,000 martial ancestor coins. Binigyan ako ni Junior Brother ng 3 kasing laki nito, hindi bababa sa 20,000 martial ancestor coins ang halaga noon. Katumbas na iyon ng buong yaman ng isang maliit na sekta. 20,000 martial ancestor coins. Ganoon na lang ibinigay ko sa iba. Coco, mayroon pa akong 17 piraso. Ayos lang. Tara na. Ang lugar na ito ay puno ng mga array formation. Basta't hihiramin natin ang natural na puwersa, napakadaling umalis. Makalipas ang ilang sandali, inactivate ni Yeming ang array formation, ibinalik silang dalawa sa labas na mundo. Ang mga bakas ng dugo at mga tira-tirang ito, lahat ay mula sa mga mag-aaral. Ang mga walang hiyang iyon, talagang pinatay silang lahat. Master, ang lugar na ito, nararamdaman kong mapanganib. Mas mabuting umalis na tayo agad. Mayroon din akong ganitong pakiramdam. Ngayon, hindi pa kitagalang namatay si Yang Fuyo. Ang Yangwei Escort Agency, marahil ay hindi pa nakaka-react. Kapag napansin nila ang kakaiba, tiyak na pupunta sila rito para patahimikin tayo. Ngunit, ang lugar na ito ay nasa gitna ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts. Ang paglalakad ng basta-basta ay maaaring magdala sa atin sa teritoryo ng mataas na antas na demonic beast. Pagdating natin dito, ay dahil sa flying sheep. Ngayon, paano tayo babalik? Master, maganda ang swerte. Yung matandang kaibigan, nasa malapit lang. Nasabihan ko na siya, matandang kaibigan. Ang pressure na ito, anong nangyayari? Kaibigan, matagal na tayong hindi nagkita. Lumitaw ang kaibigan ni Yeming, Zuan Bing Beast. Level 8 Demonic Beast, Zuan Bing Beast. Isang nilalang na nasa antas ng Martial Saint. Binibini, hindi mo kailangang matakot. Hindi lahat ng demonic beasts ay basta nalang umaatake sa mga tao. At saka, malayo pa ako sa pag-breakthrough sa level 8, kulang pa ng kaunti. Sa kasalukuyan, nasa peak level 7 pa lang ako. Katumbas lamang ng peak martial ancestor ng inyong lahi. Yeming, matagal na tayong hindi nagkita. Ang iyong katawan, lalo pang lumalakas, ano? Sa hinaharap, tiyak na magiging isa kang pinakamalakas sa inyong lahi. Zuan Bing Brother, masyado mo akong pinupuri. Sa pagkakataong ito, naabala pa kita. Nakakahiya talaga. Ayos lang.
Nasa malapit lang ako. Bigla kong narinig ang tawag ng iyong master, kaya pumunta agad ako. Ano ba talaga ang nangyari? Nabilanggo ako sa loob ng malalim na kagubatan ng mga demonic beasts na ito. Kailangan kong abalahin si Zuan Bing brother na ihatid ako palabas. Kanina, narinig kong malapit nang mag-breakthrough si Zuan Bing brother. Itong enlightenment pill, regalo ko sa iyo. Nagulat si Zuan Bing nang marinig ito. Master, ang bagay na ito, napakahusay. Ang mga mataas na antas na Zuan beasts, bagamat may talino, ngunit napakatapat. Kung tatanggapin niya ito, ibig sabihin, may malaki na siyang utang na loob kay Master. Hindi ba't isang enlightenment pill lang naman iyon? Bagamat napakabihira, ngunit hindi naman ito isang bagay na hindi mabibili. Ganoon ba kahalaga iyon? Si Zuan Bing brother, hindi kaya kulang siya sa kaunting perang ito? Master, may hindi kayo alam. Ang cultivation ng Zuan beasts ay 100 o 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa mga tao. Maliban na lang kung magiging anyong tao sila at papasok sa lipunan ng mga tao, kung hindi, hindi sila maaaring humiram ng pills para mag-breakthrough tulad ng mga tao. Isipin mo na lang, kung isang Zuan Bing beast ang pupunta sa lugar ng mga tao para bumili ng pill, tiyak na pagtutulungan siyang patayin ng mga malalakas na tao. Agad sumugod ang Zuan Bing beast papalapit kay Yeming. Yeming. Bagamat hindi ako tao, ngunit alam kong napakahalaga ng bagay na ito. Talaga bang ibibigay mo ito sa akin? Ang inyong lingkod po ay bukal sa loob na nagbibigay nito. Pakiusap po, Senior, tanggapin ninyo. Tahimik siyang nag-isip ng matagal, pagkatapos ay kinuha agad ang pill mula sa kamay ni Yeming. Hindi ko itatago sa iyo, na-stop na ako sa peak level 7 ng 100 taon. Yung pintuan na iyon, hindi ko matapakan kahit isang paa. Hindi makapag-breakthrough. Kung magkakaroon ako ng enlightenment pill na ito, tiyak na makakaangat ako sa level 8 demonic beast. Magiging anyong tao. Yeming. Tinatanggap ko ang Reg Along ito. Ito ang beast seal ng aking Zuan Bing beast. Sumisimbolo ito sa ating pagkakaibigan. Sa hinaharap, kung kailangan mo ako, maaari mong gamitin ang seal na ito para tawagan ako. Nasaan man ako, darating ako para isugal ang buhay at tumulong. Sa isip ni Miruyo, ang pagkakaibigan ng isang level 8 Zuan beast. Iyon ay isang bagay na pinapangarap ng hindi mabilang na tao. Habang tumatagal ang pagsama ko sa kanya, lalo akong namamangha. Pagkatapos, ang dalawa ay inihatid ng Zuan Bing beast pabalik sa tarangkahan ng lungsod. Ang lungsod ng mga tao, hindi ako angkop na pumasok. Kung may kailangan ka, tandaan mong gamitin ang beast seal para hanapin ako. Maraming salamat, Zuan Bing brother. Junior brother. Hindi ko inaasahan na ibibigay mo pala ang enlightenment pill. Iyon ay isang walang katumbas na kayamanan sa merkado. Hindi bababa sa Marshall Saint ang kailangan para magkaroon ng epekto. Bagamat napalitan mo ito ng pagkakaibigan ng Zuan Bing beast, hindi ka rin naman nalugi. Ito ay isang mundong kinakain ng tao ang tao. Ang malakas ay maaaring umasa sa lakas para patayin ang mahina. Kahit pa isang henyo, may mga pagkakataong mahina rin. Kung hindi ako makikipagkaibigan sa mas maraming malalakas na tao, paano ko poprotektahan ang sarili ko? Ang prinsipyo, naiintindihan ko. Ngunit, ang ganoong klaseng pagbibigay, ang tapang na iyon, ay hindi ko kayang banggitin. Kung ako iyon, tiyak na hindi ko kakayanin. O, ito marahil ang pagkakaiba nating dalawa. Haha. Senior sister, huwag mo na akong purihin ng ganyan. Mas mabuting isipin muna natin ang ating sarili. Susunod, kailangan mo akong tulungan na kumpletuhin ang misyon sa pagsali sa union. Kailangan ko man lang maghanda ng kaunti. Bukas, magkita tayo sa akademya. Nang araw na iyon, iniulat ni Miruyo ang balita tungkol sa mga mag-aaral na isinakripisyo ng Yangwei Escort Agency sa altar sa mga nakatataas. Nagalit ng husto ang Vice Dean, nag-utos sa 4 na martial monarchs na patayin ang lahat sa Yangwei Escort Agency.
Lahat ng martial artists na Grand Martial Master pataas ay hinabol at pinatay. Sa loob lamang ng isang oras, hindi lamang pinuksa ang Yang Wei Escort Agency, kundi direktang winasak din ang dalawang malalaking bronze aristocratic families na nasa likod ng escort agency. Mabilis na kumalat ang balitang ito at gumimbal sa buong Chi City. Iba't ibang bersyon ng chismis ang lumabas. Tanging iilang tao lamang tulad ni Yeming ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Alam nyo ba, ang Yang Wei Escort Agency, pinuksa ng ating Vice Dean. Narinig ko, dahil daw ang young master nila ay inagawan ng asawa ang ating Vice Dean. Lintek, kahit bigyan mo pa siya ng lakas ng loob, hindi niya iyon gagawin. Malinaw na, dahil nakita niya dati ang Vice Dean na nakasuot ng damit pambabae. Kaya pinatahimik siya ng Vice Dean. Dean, may ganoon palang hilig. Ito, mahabang kwento. Narinig ko lang din sa iba. Boss, sa wakas, bumalik na rin kayo. Mabilis na lumuhad si Zhang Heng, nakapag-breakthrough na ako. Sa wakas, nakapag-breakthrough na ako. Ha. Sa wakas, nasira ko na ang limitasyon ng corpse vein. Naging martial master na ako. Lahat, salamat kay boss. HMPH. Ang prinsipyo, naiintindihan ko naman lahat. Ngunit, ang buhok mo, anong nangyari dyan? Muntik na kitang hindi makilala. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Noong nagbi-breakthrough ako, sa loob ng corpse vein, biglang may lumabas na malamig na chi. Pagkatapos, naging ganito na. Sa totoo lang, sa tingin ko, medyo gwapo pa nga. Boss, kung hindi ninyo gusto, aahitin ko na lang. Kung gayon, hindi na kailangan. Sa tingin ko, ayos naman. Boss, tingnan ninyo. Hindi ba't si Miruyo iyon? Ang misyon ninyo sa pagsali sa union, kumusta na? Nahawakan nyo na ba? Coco, hindi pa. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang galing ni boss. Sa sandaling iyon, nagkakagulo at nag-uusap ang mga tao. Tingnan ninyo. Hindi ba iyon ang Purple Cloud Beauty? Hindi ko inaasahan, makikita ko siya rito. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating lapitan para makipag-usap? Sa tingin ko, pwede. Narinig kong napakadali niyang kausap. TSK. Tingnan ninyo ang hubog ng katawan na iyon. Payat kung dapat payat, mataba kung dapat mataba. Kung may magagawa ako sa kanya, langit na. Kung mangangahas ka talagang gumawa, kung masaya ka o hindi, mamaya na iyon. Ang mga nanliligaw sa kanya, uunahin ka nilang patayin. Pinsan, mahal kong pinsan. Sa wakas, nahanap din kita. Sa isip ni Yeming, pwedeng simulan na ang misyon. Teka, huwag mong sabihin ngayon. Hindi pa ako handa sa isip. Mabilis na niyakap ni Yeming si Miruyo at sumigaw. Pinsan, matagal tayong hindi nagkita, ang payat mo na. Hayaan mong suriin ko. Namula agad ang kanyang mukha. Hinawakan agad ni Yeming ang kanyang puwit para suriin. Lintek, anong ginagawa ng taong ito? Sobra na hanggang sa pagka-distort. Diyos ko, kung hindi lang sa gitna ng maraming tao, ngayon din, hihiwin ko na siya. Tiningnan ni Yeming si Miruyo at ngumiti. Talagang pamayat ka nga, wala nang gaanong laman. Ang sakit, hindi ka ba pwedeng magdahan-dahan ng kaunti? Hindi ba't dahil matagal tayong hindi nagkita? Saglit lang na na-excite. Sa susunod, tiyak na mag-iingat ako. Ang lambot, may susunod pa. Sa susunod na sandali, iimbitahan ko si pinsan sa Supreme Pavilion para kumain at magpalakas. Magkita tayo ulit mamaya. Ang mga tao sa paligid ay tahimik, hindi makapagsalita. Hindi nga may kakaila si boss. Nagawa pa niyang gawin, ang bagay na pinapangarap ko lamang. Humahanga ako. Lumipat ang eksena sa Yin-Yang Union, Bata, talagang malakas ang loob mo hanggang langit. Niyakap mo pa si Miruyo sa harap ng maraming tao. Hindi masama, magaling ang ginawa mo. Sa tono mo, parang noong una,
hindi mo inaasahan na makukumpleto ko ang misyon. Sa isip ni Yeming, ang nangyari kanina, paano niya nalaman agad? Sa totoo lang, ang pagkumpleto ng misyon ay formalidad lamang. Kahit mabaigo pa, ang Yin-Yang Union ay hindi tatanggi sa isang disipulo ng Yin-Yang sect na sumali. Ang pagsasabi noon na mabigat ang misyon, gusto ko lang makita ang iyong saloobin, kung seryoso ka ba o hindi. Ganoon pala. Kung gayon, Senior Sister Murong, bakit kayo nasugatan? Noong pumunta ka sa Divine Martial Hall para hanapin si Miruyo at gawin ang misyon, kami ni Sister ay pumayag na sa iyong pagsali. Itinuring ka na naming miyembro ng Yin-Yang Union. Lumipat ang eksena sa Black Dragon Gang. Maririnig ang mga sigawan. Ang mga miyembro ng Black Dragon Gang ay nagliliparan. Nang makita ito, may agad na lumitaw. Sino ang nangangahas na manggulo sa teritoryo ng aking Black Dragon Gang? Alam nyo bang lahat kami ay miyembro ng Black Dragon Sect? Ang manggahas na kumilos laban sa amin, naghahanap ng kamatayan. Hoy, teka, Yin-Yang Union. Union Leader Morongzu. Vice Union Leader, Jade Beauty Yu Chen. Gamit lamang ang mga aso't pusa ninyo, nangangahas pa kayong magsalita. Sabihin ko sa inyo, mula ngayon, si Yeming, ako ang poprotekta. Hindi sang-ayon. Tawagin ninyo ang inyong union leader para sa isang-isahang laban. Pabalik sa Yin-Yang Union, sa huli, si Senior Sister at ang union leader ng Black Dragon Gang ay naglaban ng isang beses, at bahagya ring nasugatan. Maraming salamat, Senior Sister, sa pagprotekta. Ako ang nakadamay kay Senior Sister. Anong nakadamay? Lahat tayo ay mula sa Yin-Yang Union. Ang iyong bagay ay bagay din ng lahat. At saka, matagal ko nang gustong talunin ang taong iyon. Ang pakikipaglaban sa kanya, napakasaya rin. Ang sugat niya ay mas malala pa kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, biglang may sumipa sa pinto at pumasok. Nagulat ang tatlo at napatingin sa kanya. Chen, hanggang kailan mo pa ako paghihintayin? Ngayon, kailangan mong sumagot. Gusto mo bang sumama sa akin pabalik sa Yin-Yang sect? Lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ni Yu Chen. Ang pasensya ko, may hangganan. Kung hindi nakialam ang aking ama, ang kahihinatnan, alam mo na. Sa sandaling iyon, may hamampes sa kanyang kamay. Chen Wan, talagang wala ka ng kahihiyan. Huwag kang magkalat ng ihi kung saan-saan. Gamit ang iyo, karapat-dapat ka ba kay Chen? Ito ang East Chi Academy. Hindi ang Yin-Yang sect. Maging mas mahinahon ka para sa akin. Nagalit siya at nagngalit ng ngipin. Morong Zhujiao. Ito ay usapan ko. Hindi mo kailangang makialam. Ang bagay na ito, iligtas mo muna ang pamilya ni Chen. Kung hindi mo magagawa, tumabi ka para sa akin. Senior Sister. Anong nangyayari? Ang nakababatang kapatid ni Chen, lumabag sa mga alituntunin ng sekta. Ipinasok sa malaking bilangguan. Maaaring bitayin. Ang ama ni Chen Wan ay isang elder na may kapangyarihan. Kumilos siya para iligtas ang kapatid ni Chen, sa kondisyon na si Chen ay ipakakasal kay Chen Wan. Anong alituntunin ng sekta ang nilabag ng kanyang kapatid? Yung batang iyon, napakalakas ng loob. Ninakaw niya ang treasure-seeking mouse sa loob ng sekta. Pumunta sa Two Forms Heaven Dao Realm. Ang resulta, nawala niya ang treasure-seeking mouse. Yung treasure-seeking mouse na iyon, magaling sa paghahanap ng kayamanan. Ito ay walang katumbas na halaga. Kahit may pera ka, hindi mo ito mabibili. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang tinatawag na Two Forms Heaven, ay isang teritoryo na sakop ng Yin-Yang sect sa labas ng Tianyuan Continent. Maraming maliliit na mundo. Bawat lugar ay maraming yaman. Maaaring magsilbing likod bahay ng malalaking sekta, palakasin ang kanilang puwersa. Kung dati, ang pagkawala ng gamit sa Two Forms Heaven ay hindi malaking problema. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, sa loob ng Two Forms Heaven, biglang lumitaw ang isang napakatakot na halimaw. At pinatay nito ang lahat ng disipulo sa loob. Yung halimaw na uod na iyon,
may dala itong lakas ng martial god. At inangkin pa ang Two Forms Heaven bilang pugad. Napakahirap puksain. Mula noon, ang Two Forms Heaven ay naging isang napakapanganib na lugar. Halimaw na uod, maaaring isa itong magandang bagay. Mababa ang talino, mas madaling kontrolin. Sa susunod na pagbalik ni Master sa Yin Yang Sect, tiyak na kailangang pumunta sa Two Forms Heaven. Maaari kong ituro kay Master ang insect controlling art. At maaaring makontrol ang pugad ng mga uod na iyon. Sige, susundin kita. HMPH. Yu Chen Chen. Yung batang iyon. Anong hiningi niya sa iyo? At anong relasyon ninyo? Hindi nakapagtatakang ayaw mong sumama sa akin pabalik. Kaya pala, mayroon ka ng ibang lalaki rito. Hinawakan ni Chen Wan ang balikat ni Yeming, gayunpaman, hindi ba may problema ang mata mo? Nagkagusto ka sa isang martial master. Maliban sa mukha niya, ano pang punto niya ang mas magaling kaysa sa akin? Alisin mo ang kamay mo ngayon din. Kung ayaw mong gawin kitang baldado. Gamit ang iyo. Sa sandaling iyon, kumilos si Yu Chen Chen para pigilan si Chen Wan. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay at itinulak si Yu Chen Chen. Yu Chen Chen, nangangahas kang protektahan ng ibang lalaki sa harap ko. Huwag mong kalimutan ang iyong sitwasyon ngayon. Maliban sa akin, walang sino man ang makakapagligtas sa iyong kapatid. Ang bagay na ito, walang kinalaman sa kanya. Kahit protektahan ko pa siya, ano naman? Anong kinalaman noon sa iyo? Ayon sa mga alituntunin ng sekta, 3 taon pa bago bitayin. Kaya ngayon, ako mismo ang pupunta para hanapin ang treasure-seeking mouse. Kung mamatay man ako sa Two Forms Heaven, iyon ang aking kapalaran. Kay Chen Wan, walang anumang kinalaman. Sige, sige, sige. Kung gusto mong maghanap ng kamatayan, bahala ka. Pagdating ng panahon, tutulungan ka pa ng young master na ito na kunin ang iyong bangkay. Sa oras na iyon, naging tae ka na ng mga halimaw na uod na iyon. Ang bagay na ito, matutulungan ba ni Master? Kung pag-uusapan ang bagay na ito, kailangan ng martial ancestor. Si Elder Gao Fengxian naman, medyo kulang pa. Si Grandmaster Yuan, kaya niyang gawin. Ngunit, hindi siya basta nalang gagastos ng maraming lakas. Kahit pumayag pa siya, ikaw at si Chen Chen ay hindi naman gaanong malapit. Hindi rin madaling tumulong. Tahimik na nag-isip si Yeming, makalipas ang ilang sandali, sa likod ng bundok, sa maliit na landas. Kahit ano pa ang Two Forms Heaven, kailangan kong pumunta roon. Pagdating ng panahon, tutulungan ko siya. Ha ha ha. Magandang babae na nakasuot ng ordinaryong damit. Ako'y naiinis. Malinaw na isang malanding babae. Iyon ang mga kapatid na nagkagusto sa iyo. Akala mo birheng dalisay ka. Nagpakahirap kang maging asong dilaan ang kanilang mga paa ng kalahating taon. At ikaw naman, niyakap at hinawakan ka sa harap ng maraming tao. Kung alam lang naming ganito ka kababa, matagal ka nang tinapos ng mga kapatid na iyon. Ngayon, ipapakita namin sa iyo ang kahihinatnan ng panloloko sa amin. Sila ay mga kamag-anak ko. Ang pagiging malapit ng kaunti ay normal lang. Kahit ano pa ang kanyang pagkatao. Anong ginagawa ko? Anong pakialam ninyo? Ha? Ang tinatawag ninyong paghahabol ng kalahating taon, ay kusang loob lamang ninyong ginawa. Mula simula hanggang katapusan, hindi ko kayo kailanman hinilingang gawin ang anuman. HMPH. Ikaw na malanding babae. Nangangahas ka pang magdahilan. Kahit pa sabihin nating, ang pagiging malapit mo sa iba ay ayos lang. Ngunit bakit, sa taong si Yeming pa? Iyon ang pinaka nakakainis. Dahil sa batang iyon, binugbog kami ng Yin Yang Union ng isang beses. Ito, ay isang utang na. Babayaran mo gamit ang iyong katawan. Mukhang, kailangan ko nang magbayad at gumamit ng lihim na paraan para makatakas. Sa sandaling iyon, may humawak sa balikat ni Miruyu. Bigla siyang hinayla at nawala mula sa pagkakapalibot nila. Junior Brother Ye, bakit ka narito? Nagkataon lang na dumaan. Anong nangyayari dito? Wawalang anuman. Si Yeming. Lintik.
Dahil sa batang iyon, binugbog kami ni Morong Zhujiao ng isang beses. Pati si Miss Yu Chen, ang tindi rin niyang manakit. Ha, gusto ninyo akong guluhin. Direktahin niyo sa akin. Bakit kailangang pahirapan pa ang isang binibini? Ang bagay na ito, paano ninyo gustong ayusin? Patayin. Senior brother, huwag kang padalos-dalos. Kung talagang kikilos tayo laban sa kanya, hindi lang tayo ang mamamatay. Pati ang union leader ay mabubugbog na naman ng dalawang babaeng iyon. Tama ka. Ang lugar na ito ay napakalapit sa Yinyang Union. Hindi tayo maaaring kumilos. Nagalit siya at nagngalit ng ngipin. Suminghal ng isang beses. HMPH. Kung hindi lang dahil sa proteksyon ni Morong Zhujiao, isang martial master na tulad ko, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpitik ng daliri. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ng Chizuang. Ang uri ng taong tulad mo, habang buhay natatayo lamang sa likod ng mga babae. Tara na. Hindi ko inaasahan, ang paggawa ng misyon para sumali sa grupo ay magdudulot ng ganitong gulo. Ako ang nakadamay sa iyo, sister. Nang pumayag si Chen na tumulong, inaasahan na niya ang kahihinatnan. Hindi kailangang intindihin ni Junior Brother. Tama, Junior Brother Ye. Noong araw na iyon, hindi ba't sinabi mong gusto mo akong imbitahan sa Supreme Pavilion? Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Yeming si Miruyo sa Supreme Pavilion. Sa likuran, may mga taong patagang sumusunod. Lintek, pumunta na naman sa Supreme Pavilion para kumain. Hindi kaya, napakayaman ni Yeming. Sa tingin ko, ordinaryong tao lang din naman siya. Ang lugar na ito, pati tayong mga estudyante ay maaari ring kumain. Tingnan mo ang taong iyon, kasama si Miruyo, ang lapit nila. Gusto ko siyang harangin at bugbugin. Ngunit ngayon, wala nang pagkakataon. Tama ka. At saka, naimbestigahan ko na. Si Miruyo, wala naman talagang pinsan. Lintik, magandang babae na nakasuot ng ordinaryong damit, hindi kaya, talagang nahulog na sa bahay niya. Nagseselos ako. Ngayong araw, nagdulot ako ng gulo kay senior sister. Iinumin ko muna ang isang ito bilang paghingi ng tawad. Isang lagok, inubos ni Yeming, tawagin mo akong Xiaoyu. Sa totoo lang, hindi naman ako mas matanda sa iyo. Mas maaga lang akong sumali sa union ng kaunti. Sa isip ni Yeming, napakaganda. Hindi tama, hindi ito dapat isipin. Mas mabuting uminom pa ng kaunting alak para gumanda ang pakiramdam. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring magkaroon ng ibang iniisip na babae. Sabi ni Beiming, walang kinalaman sa alak. Siya ay may katawan ng Heaven Fox. Sa mga lalaki, may malakas siyang pang-akit. Normal lang na magkaroon si Master ng ibang iniisip. Isang lagok din, inubos ni Miruyo, hehe. Junior brother, nakita mo na rin. Ang pagiging kamag-anak ko, kailangan ding magbayad. Ngayon, hindi ko matansya kung ilang mag-aaral ang gustong bugbugin ka. Nagsisisi ka ba na niyakap mo ako noon? Hindi nagsisisi. Hindi nagsisisi. Hindi pa ako nagsisisi. Ang sama mong uminom. Isang kopeta pa lang, lasing ka na. Nagsisisi akong, hindi kita niyakap ng mas matagal. Hehe, mukhang hindi ka naman pala isang tuod, bata. Yeming, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa akin. Kailangan mong makinig ng mabuti. Alam mo ba kung bakit nila ako tinatawag na beauty in common clothes? Dahil nagmula ako sa karaniwang mamamayan. Noong kara-rating ko lang sa akademya, isang lumang damit lang ang suot ko. Hindi ba't common clothes, iyon? Ang pamilya ko, talagang napakahirap. Ang aking ama ay isang manggagawa ng baldosa. Buong buhay niya, hindi siya natutong mag-martial arts. Kaya bilang isang mabait na manggagawa, napakaliit ng kanyang kita. Halos hindi siya makapag-asawa. Hanggang sa edad na 40, nakilala niya ang aking ina. Sasabihin ko sa iyo, isang lihim, ang aking ina, ay hindi tao. Nagulat si Yeming nang marinig iyon. Siya, ay isang Heaven Fox.
Paano mo nalaman? Ang aking ina ay isang heaven fox. Ngunit, siya ang ika-6 sa listahan ng mga demonic beasts. Ang nine-tailed heaven fox. Nasa tuktok, kayang pumatay kahit ng mga Diyos. Ganoon siya kalakas. Hindi ba't dapat napakasagana ng buhay ninyo? Hindi bababasa, hindi kayo dapat kapusin sa pera. Bakit kailangang magsuot pa ng sirang damit para pumasok sa akademya? Ito, ay isang napakatagal ng kwento. Pagkatapos akong ipanganak ni ina, umalis na siya. Hindi ko siya kailanman nakita. Pati si ama, 1 taon lang silang nagsama ni ina. Sabihin mo nga, gaano kalaki ang konsensya niya. Kahit gatas niya, hindi ko man lang natikman kahit isang beses. Noong lumaki ako, tinanong ko si ama kung bakit siya umalis. Sinabi ni ama, noong bata siya, nagligtas siya ng isang sugatang fox. Napakaganda ng fox na iyon. Maputi ang balahibo, lubhang kaakit-akit, at yung fox na iyon, ay ang aking ina pala. Noong bata pa siya, pagkalipas ng 40 taon, si ina ay isa ng makapangyarihang heaven fox. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob, pinakasalan niya si ama. At ipinanganak ako. Ngunit, napaka-irresponsible niya. Pagkatapos magbayad ng utang na loob, umalis na siya. Pinabayaan akong mabuhay o mamatay. Mula pagkabata, wala akong pagmamahal ng ina. Bakit hindi man lang siya dumalaw sa akin? Galit ako sa kanya. Inilagay ni Yeming ang kamay sa ulo ni Miruyu. Maniwala ka sa akin, tiyak na mayroon siyang hindi masabing dahilan. Isang utang na loob 40 taon na ang nakalipas, bumalik pa rin para magbayad. Paanong magiging isang taong walang puso at walang pakiramdam? Walang dugo at walang laman. Sa isip ni Yeming, noon, pinatay ang aking ama. Ang aking ina, hindi rin piniling mabuhay at dalhin ako para tumakas mula sa Ye family. Ngunit sa huli, pinilit pa rin siyang mamatay. Kung nabubuhay pa sila, tiyak na ipagmamalaki nila ako. Siya, katulad ko rin pala, isang taong may mapait na kapalaran. Pagkaalis ni ina, napakabait sa akin ni ama. Araw-araw siyang nagsusumikap kumita ng pera, para ibili ako ng magagandang damit. At ako, pagkatapos kong maging 10 taong gulang, sinasabi ng mga tao sa paligid na isa akong munting binibini. Kasabay noon, may ilang masasamang tao na nagpuntirya sa akin. Gusto akong kunin para maging asawa mula pagkabata. O ibenta. Para protektahan ang aking buhay, si ama ay nakipaglaban sa kanila hanggang kamatayan. Ngunit, kahit ano paman, isa lamang siyang ordinaryong tao. Kahit martial artist ay hindi siya. Noong ako'y 13, para protektahan ako, si ama ay binugbog ng mga tao, hanggang mamatay. Sa sandaling iyon din, nagising ang aking bloodline. Pinatay ko lahat ng mga taong kumilos laban kay ama. Ipinaghiganti ko si ama. Magaling ang pagpatay. Pagkatapos, inilibing ko si ama. Umalis ako sa aking bayan. Naglakbay kung saan-saan. Para maiwasan ang ibang tao na magtangka sa akin, pinahiran ko ng itim ang aking mukha. Hindi ako nang ahas na gamitin ang aking tunay na mukha. Isang araw, narinig kong ang East Chi Academy ay naghahanap ng mga mag-aaral. Sinubukan ko ang aking swerte, hindi ko inaasahan, nakapasok ako. Kaya nagkaroon ng ako ngayon. Dahil noong panahong iyon, gutay-gutay ang aking kasuutan. Kaya nagkaroon ako ng palayaw na beauty in patched clothes. Sa isip ni Yeming, mahirap isipin, isang 13 taong gulang na munting binibini, paanong nakaligtas sa mundong ito na malakas ang kumakain sa mahina. Bagamat hindi niya sinabi, ngunit tiyak na dumanas siya ng maraming hirap at pait. Matagal nang lumipas iyon. Ngayon, ikaw na ang dakilang kagandahan ng akademya. Isa ka na ring munting mayaman. At saka, marami pang lalaking mag-aaral ang humahabol sa iyo. Ang mga humahanga sa akin. Una, wala akong pamilyang pagmumulan. Pangalawa, wala akong potensyal. Ang paghahabol nila sa akin, ano pa ba ang dahilan? Hindi ba't ang aking itsura? Kung pagnanasa lang sa itsura, kung gayon, ano ang pinagkaiba ko sa mga babae sa bahay aliwan? Hindi tayo gaanong nagkakalayo sa edad.
Ngunit ikaw ay isa ng martial master. At saka, ang iyong lakas sa laban ay malinaw na mas malakas pa kaysa sa isang grupo ng ibang martial masters. Paanong wala kang potensyal? Ako, kalahating demonyo, kalahating tao. Ang pag-cultivate ay napakaraming hadlang. Ang tinatawag na malakas na lakas sa laban ay dahil lamang sa bloodline. Unti-unti, ang katawan ay magdaranas ng matinding pinsala. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang Heaven Fox ay hindi dapat maliitin. Kayang maramdaman ang kalooban ng langit. At ang tao ay ang espiritu ng lahat ng bagay. Ang pinakamalakas sa lahat ng nilalang. Ang anak ng dalawang uri ng nilalang na ito, marahil ay may pambihirang talento. Ang mabagal niyang pag-unlad, marahil ay dahil mali ang landas na kanyang tinatahak. Nakita ko ang daloy ng kanyang Yuan Qi, natuklasan kong lagi siyang nagkukultivate ng mga teknik ng mga tao. Tiyak na hindi ito tama. Dahil ang kanyang bloodline ay iba sa karaniwan. Mas malapit sa mga meridian ng demonic beasts. Si Old Ancestor Tong Tian, mahilig mangolekta ng mga lihim tungkol sa katawan ng fox. Kabilang doon ang Yao Xianjing, Demonic Immortal Scripture. Ito ay isinulat ng isang kalahating demonyo, kalahating tao. Kung pumapayag siyang tanggapin ang soul seal ni Master, maaaring ituro ito. O, kung pumapayag siyang mapang-asawa ni Master, pwede rin. Pareho lang. Maaari siyang magsilang ng pambihirang supling. Hinawakan ni Yeming ang kwelyo ni Beiming, ilang beses ko na bang sinabi. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring humanap ng ibang kapareha. Master, sa hinaharap, tiyak na magiging isang dakilang martial Dao expert. Libu-libong mga anyo, paanong magiging sapat ang isang asawa? Noon, si Old Ancestor Tong Tian, malinaw na may reputasyon lamang, mayroon siyang 13 kerida. Hanggang 100. Tiyak na isang matandang many akis. Kailangang ipagpatuloy ni Master ang kanyang treasure robe. Ang mga magiging asawa sa hinaharap, tiyak na hindi magiging kakaunti. Kailangang maintindihan ni Master, kung mas malakas ang isang tao, mas marami ang asawa. Halimbawa, ang leon. Kung mas malakas ang leon, mas maraming babaeng leon ang nakapaligid. Ang leon ay hayop. Paanong may kukumpara sa tao? Huwag mo nang banggitin ang bagay na ito. Inilabas ni Yeming ang aklat na ibinigay ni Beiming, Xiaoyu. Ang iyong katawan ay higit na nakahihigit sa maraming tao. Mali lamang ang landas ng iyong paglalakbay. Itong Yao Xianjing ay isinulat ng isang kalahating demonyo, kalahating tao. Ito ay isang God-level technique. Gusto mo bang matutunan? Yeming, nagbibiro ka ba? Bibigyan mo ako ng God-level technique? Talaga. Ngunit, ang ganitong uri ng teknik, hindi maaaring basta nalang ipasa. Ang tinatawag na great kindness is like enmity. Ang pagbibigay nito sa iyo ng libre, lubhang nag-aalala ang aking puso. Kung gayon, gusto kong pumayag ka sa 3 bagay sa akin. 3 bagay. Kung silan. Huwag mong sabihing 3. Kahit 10 pa, pwede. Coco. Ang partikular, kung ano ang gagawin, hindi ko pa naisip. Sa madaling salita, tingnan mo muna ang scripture na ito. Binuksan ni Miruyo ang aklat para tingnan. Yao Xianjing, nahahati sa itaas, gitna, at ibaba, 3 bahagi. Ang itaas na bahagi, sapat na para makapag-cultivate ako hanggang martial monarch realm. Kung mauunawaan ko ng lubusan ang mga prinsipyo ng 3 bahagi, maaari pa akong maging martial god. Hindi nga may kakaila na ito ay isang god-level technique. Bagay sa iyo, mabuti iyon. Ang oras. Hindi na rin maaga. Babalik na muna ako sa dormitoryo. Mabilis na hinayla ni Miruyo ang manggas ni Yeming. Ngayon, gusto kong sanayin ang Yao Xianjing. Maaari mo ba akong abalahin? Nabantayan ako. Makalipas ang ilang sandali, sa dormitoryo ni Miruyo, nagbago ang aura sa paligid ng kanyang katawan. Anong sitwasyon ito? Ang pag-cultivate, kailangan pa bang bantayan? Ganoon ba kapanganib ang Yao Xianjing?
Kung gayon, madaling mamatay ng hindi namamalayan. Langit at lupa ang saksi. Narito lamang ako para magbantay. Wala akong anumang masamang iniisip. Hindi dapat tumingin. Hindi dapat maging bastos. Mayroon na akong sisulan. Hindi ako maaaring magkaroon ng iniisip na ibang babae. Hihi. Hindi ko inaasahan, si Yeming ay mayroon palang ganitong kakyut na sandali. Nagiging dahilan para hindi ko mapigil ang asarin siya. Yeming. Ang dami kong pawis. Ang damit ko ay puno ng pawis. Dahil sa teknik na sinasanay, hindi ako makagalaw. Matutulungan mo ba akong panasan? Sige. Ngunit, pagpupunas lang naman ng pawis. Hindi naman ito kakaibang bagay. Hindi ito maituturing na pagkakasala kay Sulan, hindi ba? Kung gayon, sisimulan ko ng magpunas. Sige, panasan mo. Ang lamig. Malamig. Paano? Papainitin ko ng kaunti. Nakatitig si Miruyo kay Yeming. Lumapit siya at hinalikan siya sa pisngi. Natigilan si Yeming, namula ang mukha. Niyakap mo ako. Hinalikan din kita. Pantay na tayo. Tama nga. Sa pagkakataong ito, wala nang utang ang isa't isa sa atin. Ang utang ko sa iyo, habang buhay ko itong hindi mababayaran. Maliban na lang kung, habang buhay, papayag kang hayaan akong magbayad. Magbayad, habang buhay. Ang mga salitang ito, parang may ibang kahulugan. Mas mabuti pang ibahin na lang ang usapan. Coco, malapit nang mag-umaga. Kailangan ko na ring umalis. Tandaan mo, ang tungkol sa Yao Xianjing, hinding-hindi mo dapat sabihin sa pangatlong tao. Sa huli, ito ay isang God-level technique. Naiintindihan na ni Miruyo. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, kasing halaga ng aking buhay. Tingnan ninyo, bakit may isang lalaki na lumalabas mula sa dormitoryo ni Miruyo? Diyos ko, hindi kaya, magkasama sila buong gabi. Huwag ka nang magsalita pa. Ang puso ko, masakit. Lintik. Ang Sui Beauty, may-ari na pala. Kung isang young master mula sa isang aristocratic family ang pinili, ayos pa sana. Bakit, isang kung sinong lalaki lang? Huwag niyo akong pigilan. Hayaan niyo akong bugbugin siya. Nakakainis. Kinabukasan, ang balitang si Yeming ay magdamag na nasa kwarto ni Miruyo ay kumalat na sa buong akademya, nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga lalaking mag-aaral ay nagtipon-tipon, hinaranggan ang pinto, nagpahayag na bubugbugin si Yeming ng husto. Yeming, lumabas ka rito para kay Lolo. Ngayon, kapag hindi kita nabugbog, mahihirapan akong pakalmayan ang galit ko. Bilisan mo, lumabas ka rito para tanggapin ang iyong parusa. Si Yeming ay tamad na makipag-away sa kanila. Pagkatapos, humingi siya ng mahabang leave kay Liu Fei para pumunta sa Crimson Sun Heavenly Cave, na wala sa paningin ng maraming tao. 2, halos 3 buwan nang hiwalay. Bakit hindi pa dumarating si Lan Nhi? Hindi kaya, masyadong abala kaya hindi makatakas. Pansamantala, hindi ko na muna iisipin ng marami. Gamit ang kanyang lakas, tiyak na hindi siya mapapahamak. Master, sa loob ng talisman pitch na ito, mayroong kumikislap na enerhiya ng talisman. Kung lulunukin, sa mga buto at kalamnan, magkakaroon ng mga bakas ng talisman. Mapapalakas ang katawan. Sige, magsisimula na ako ngayon din. Sa sandaling iyon, sa likuran ni Yeming, isang liwanag ang lumitaw. Isang anino ang dahan-daang lumabas. Si Sulan. Tahimik siyang nasa likuran, pinagmamasdan si Yeming. Maraming uri ng talisman sa loob ng talisman pitch. Mayroong Divine Power Talisman, Wisdom Talisman, Violent Power Talisman, Divine Speed Talisman. Ang mga talisman na ito, maaari kayang pagpatong-patungin. Mayroon kayang pinakamataas na limitasyon sa pagtanggap. Sa pagitan ng magkakaibang talisman, magkakaroon kaya ng epekto ng pagtanggi sa isa't isa. Hindi dapat. Ang talisman pitch, ang mahalagang bagay na ito, sa prinsipyo, mas marami kang kainin, mas mabuti.
Ang kahinaan lamang, ay kung hindi mo naiintindihan ang Tao of Markings, magdudulot ito ng malaking pag-aaksaya. Noon, sa kaban ng yaman ng Yan Country, nakahanap ako ng isang aklat ng Markings Heaven. Nang pag-aralan ko ang Chaos Arithmetic Scripture, isinabay ko na ring pag-aralan ang Markings Heaven. Hindi ko inaasahan, magagamit pala ito rito. Ngayon, magsisimula na ako. Sa paligid ni Yeming, lumitaw ang iba't ibang kulay. Chaos Arithmetic Scripture, Markings Heaven. Kaliwang braso, Divine Power. Kanang braso, Violent Power. Dalawang hita, Divine Speed. Dibdib, Wisdom Talisman. Seal. Pagkalipas ng 12 oras, ang lakas, tumaas ng 50,000 jin. Ang bilis, tumaas ng 3 beses. Ngunit, ang pinakamalaking nakuha, ay ang pagtaas din ng talino. Dati, ang Tai Divine Calculation ko, nasanay ko lamang hanggang minor achievement, mahirap nang umangat pa. Ngayon, sa wakas, mayroon ng kaunting palatandaan ng pag-breakthrough. Sa sandaling iyon, nagsalita si Sulan, hehe. Binabati kita. Binabati kita. Si Mingge, palakas ng palakas. Nagulat si Yeming at lumingon. Lan NHI. Kailan ka pa dumating? Paliwanag ni Beiming, si Master ay masyadong nakatuon sa cultivation kaya hindi niya alam. Sa totoo lang, noong nagsimula pa lang siyang kumain ng talisman peach, dumating na siya. Sa totoo lang, gusto nang sabihin ni Beiming kay Master. Ngunit, mukhang nag-aalala siyang maistorbo si Master sa cultivation kaya hindi niya sinabi. Kaya naghintay siya roon ng isang araw at isang gabi. Napakahirap para sa iyo. Pinaghintay kita ng ganoon katagal. Ano naman ang mahirap doon? Basta't nakikita kita, masaya na ako. Oo nga pala. Bakit ka nahuli ng ganito? Hindi ba't nag-usap tayo, na bawat katapusan ng buwan ay magkikita tayo sa Heavenly Cave ng isang beses? Pagkapasok ko sa Zuan Tian Holy Land, hindi nagtagal, isang elder ang tumanggap sa akin bilang direct disciple. Nitong mga panahong ito, sinusuri nila ang aking bloodline. Mukhang, anong, Divine Phoenix Bloodline. Paliwanag ni Beiming, Master. Sa mundo, ang Divine Phoenix Bloodline ay nasa ikapitong ranggo. At saka, ang numero 1, ay ang Chaos Bloodline. Hanggang ngayon, hindi pa ito lumilitaw. Ang Flawless Sacred Body, kasama pa ang Divine Phoenix Bloodline. Ang talento ni Lan NHI, talagang nakakatakot. Ang ganitong kasyusing pagsusuri, ang iyong Flawless Sacred Body, natatakot akong hindi may tago. Ayos lang. Ang aking master, sa Zuan Tian Holy Land, mayroon din siyang posisyon at reputasyon. Napakabuti rin niya. Si Senior Gao Feng Xian, patago ring nagsabi sa akin, sinabing hindi rin siya masama. Marahil, walang magiging gulo. Kung gayon, mabuti. Mag-focus ka sa cultivation. Ang Zuan Tian Holy Land ay mas malakas kaysa sa East Chi Academy ko ng maraming beses. Hintayin mong makapasok ako sa Azure Dragon Academy. Pupunta ako sa Zuan Tian Holy Land para hanapin ka. Mingge, sa kasalukuyan, ang aking bloodline ay nasuri pa lamang. Hindi pa ito nagigising. Ang proseso ng paggising ng bloodline ay napakahaba. Hindi ko rin alam kung kailan ako makakapunta para hanapin ka. Ang kailangan natin ay isang mahabang hinaharap. Hindi isang maikling panahon tulad nito. Ang magkahiwalay ng ilang sandali, ano naman iyon? Oo nga pala, Mingge. Pagpunta ko rito, nagdala pa ako ng isang magandang bagay para sa iyo. Ito ay isa sa mga mountain suppressing techniques ng Zuan Tian Holy Land Zuan Tian White Emperor Sword. Zuan Tian White Emperor Sword. Ang sword technique na ito, umiiral pa pala sa mundo. Hindi ba't winasak na ito ng 5 Elements Divine Dynasty? Napakagaling ba ng sword technique na ito? Siyempre, ang 5 Elements Divine Dynasty noon, ginamit ang 5 Elements Sword Cannon bilang pundasyon. Ang Zuan Tian White Emperor Sword ay isa lamang sa mga sword techniques ng 5 Elements Sword Cannon.
Sa mga talaan, mayroon pang 4 na set ng sword techniques. Sila ay sina, Yu Tian Black Emperor Sword, Yang Tian Red Emperor Sword, Kang Tian Green Emperor Sword, Diao Tian Yellow Emperor Sword. Ang 5 Elements Divine Dynasty, pagkatapos bumagsak at mawasak, ang 5 Elements Sword Cannon ay nahati sa 5. Sa kaguluhan ng digmaan, nawala na ng walang bakas. Ayon sa alamat, kung may taong makakapag-master ng lahat ng 5 Emperor Swords sa loob ng 5 Elements Sword Cannon, maaaring niyang muling itayo ang lakas ng 5 Elements Divine Dynasty. Lan Nhi. Ibinigay mo sa akin ang ganito kaalagang bagay, hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Zuan Tian Holy Land? Ang sa iyo, ito ay isang Rabang's copy lamang. Ayos lang. At saka, ang set ng sword technique na ito. 3,000 taon na, wala pang nakakapag-master nito. Kahit ma-master mo pa ito, marahil ay hindi nila ito makikilala. Ang orihinal na sword technique, sa Zuan Tian Holy Land, pinakamataas na ay may simbolikong kahulugan lamang. 3,000 taon, wala pang nakakapag-master. Kung sa isang maliit na sekta, wala pang nakakapag-master, maiintindihan pa. Ngunit, iyon ay isang Holy Land. Napakaraming henyo, hindi nagawang ma-master ang isang set ng sword technique. Kaya pinasubukan ito sa akin ni Master. Binigyan din ako ng pagkakataong ibigay ito sa iyo. Ako mismo, sinubukan ko na rin. Ang resulta, wala akong paraan para makapasok sa unang hakbang. Sinabi pa sa akin ni Master, sa kasalukuyan, kung pag-uusapan lamang ang sword techniques, ang Sword Lake Holy Land ang numero 1. Ngunit, 3,000 taon na ang nakalilipas, ang sword techniques ng Zuan Tian Holy Land ay mas mataas ng isang antas kaysa sa Sword Lake. Ito ay dahil sa Zuan Tian White Emperor Sword na ito. Noon, mayroon pang isang Sword Saint na gamit ang sword technique na ito, ay nakapatay ng isang martial god. Isang hiwa ng espada, ang lahat ng Diyos ay kailangang umiwas. Ang Sword Saint, kahit gaano pa kalakas, isa lamang siyang martial saint, hindi ba? Nagawa pang tumawid ng antas at pumatay ng martial god. Paliwanag ni Beiming, Master. Sa karamihan ng kaso, ang martial god ay talagang mas malakas kaysa sa martial saint. Ngunit, ang pagkakaiba ng dalawang realms ay hindi naman talaga ganoon kalaki. Lalo na ang mga martial saints na may malalakas na bloodlines, maaari silang tawaging kalahating martial gods. Biglang nagulat si Sulan, Pinapauwi na naman ako ni Master. Mingge, sa susunod na sandali na lang tayo magkita. Pagkasabi noon, agad na siyang umalis. Gamit ang mga alaala ni Ji Tianpeng, ngayon, ang Zuan Tian Holy Land ay isa sa 3 pinakamahinang Holy Land sa Azure Dragon Empire. Ngayon, mukhang, ang pangunahing dahilan ay nasa Zuan Tian White Emperor Sword. Nawala ang pangunahing sandata, ang pagbagsak ng sword techniques, ay isang bagay na lamang ng panahon. Hindi ko inaasahan, na makakapagpas siya ito sa pag-angat at pagbagsak ng isang Holy Land. Gusto kong tingnan, gaano ba kahirap ang sword technique na ito. Bago sanayin ang Zuan Tian White Emperor Sword, kailangang matugunan muna ang 3 kondisyon. Una, ang cultivation sa simula, kailangang nasa martial master. Kahit lumampas o mas mababa sa realm na ito, hindi ito maaaring sanayin. Pangalawa, ang taong magsasanay ng sword technique na ito, kailangang may perpektong foundation establishment. Kung hindi matutugunan ang kondisyong ito, kung pipiliting sanayin, ang mga meridian sa buong katawan ay mapuputol ng sword chi mismo, babalik sa martial disciple. Pangatlo, ang taong magsasanay. Kailangang may pambihirang talino, kayang matandaan sa isang tingin. Mauunawaan ang pagdados ng daw ng langit. Magkaroon ng pambihirang pangunawa, sabi ni Beiming. Ang mga minor techniques na sinanay ni Master sa martial disciple realm, lahat ay nawawalang kaalaman mula sa Divine Scholar Empire. Maituturing na perpektong foundation establishment. At saka, ang talino mula sa Taiyi Divine Peel at ang Heaven Earth Treasure Body, higit pa sa sapat para maunawaan.
Ang sword technique na ito, medyo angkop kay Master. Ang pagtugon sa mga kondisyon sa itaas, ay pagkakaroon lamang ng kwalipikasyon para sanayin. Kung magagawa bang ma-master o hindi, napakahirap pa ring sabihin. Talagang, nakakatakot ang hirap. Hindi nakapagtataka, na ang Zuan Tian Holy Land, napakaraming taon na, wala pa ring nagtatagumpay. Sa kasalukuyan, kulang pa ako ng kaunti para sa Martial Master Realm. Ipagpapatuloy ko na lang muna ang pagsasanay ng aking two forms sword art. Pagkalipas ng isang buwan, masipag na nagsanay si Yeming sa Heavenly Cave, ang potensyal ay umangat. Ang Heavenly Killing Steps, Illusion Step Great Achievement. Sa kabaligtaran, ang pag-angat ng realm ay hindi malaki. Master, huwag ka munang magmadali sa pag-angat ng realm. Kung gustong sanayin ang Zuan Tian White Emperor Sword, mas mahalaga ang pundasyon. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Yeming sa East Chi Academy, dahil sa kanyang pagkawala, ang usapin tungkol sa kanyang pagdamag sa silid ni Miruyu, bagamat napakaingay noon, ngunit humupa na rin. Bagamat ngayon, ang Illusion Step ay may malaking tagumpay na, ngunit ang two-form sword art, mahirap nang umangat pa. Unang subok pa lang. Kung kahit ito, ay hindi ko makita ng malinaw, ano pa kaya ang masasabi tungkol sa Zuan Tian White Emperor Sword? Ang sword techniques, mas binibigyang diin ang pangunawa sa tunay na laban. Hindi kailangang magmadali si Master Yeming. Sa wakas, naglakas loob ka ng magpakita. Sister Faye. Anong nangyari? Tinanong mo pa ako. Bukas na ang laban ng mga first-year students sa akademya. Tapos ikaw, nag-leave ka ng isang buwan. Gusto mo pa bang pumasok sa elite class? Syempre gusto ko. Hindi ba't kailangan lang makapasok sa top 10? Inaamin ko, talagang mayroon kang pambihirang potensyal. Ngunit ang ibang mga mag-aaral, hindi rin naman sila putik. Sinabi na nating, karangalan at kahihiyan ay magkasama. Kung ganito, kailangan ko nang mamatay sa gutom kasama ka. Kaya pala, natatakot kang hindi ko sila matatalo. Makalipas ang ilang sandali, sa Library Pavilion, dinala ni Liu Fei si Yeming para makilala ang tagapamahala ng Library Pavilion. Hindi ba't si Fei, ang batang babae? Bakit nagkaroon ka ng libreng oras para bisitahin ang matandang ito? Third Grandpa. Alam nyo naman, kamakailan, naging pribadong instructor ako ng isang mag-aaral. Siya nga po iyon. Itong batang ito, nitong mga araw na ito, hindi ko alam kung saan naglalaro. Wala man lang akong pagkakataong turuan siya ng kahit ano. Ngayon, malapit na ang laban, wala akong magawa kundi humanap ng tulong sa inyo. Itong batang ito, medyo pamilyar ang mukha. Parang yung batang walang galang na nahuli sa pag-uulat ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na siya pala ay nasa ilalim mo. Siya pala, ang matandang nagbabantay sa tarangkahan. Kaya pala, ang Library Pavilion ay siya pala ang namamahala. Kaya pala magkakilala kayo. Kung gayon, mas madali na. Third Grandpa, tulungan niyo po ako. Hindi naman ako instructor. Isa lamang akong matandang nagbabantay ng pinto. Paano kita matutulungan? Magbubulag-bulagan lang po kayo. Hayaan niyo siyang pumasok sa Library Pavilion. Pumili ng angkop na martial technique. Iyon lang po, pakiusap po. Third Grandpa, pwede po ba? Dahan-dahan lang sa pag-alog. Ang braso ko, malapit mo nang mabali. Dahil sa iyo, Faye, ang batang babae. Sige. Pumili ka na. Tandaan mo, dahan-dahan lang sa pagpili. Huwag mong hayaang makita ka ng iba. Ang mga first-year students, wala silang karapatang pumasok dito. Sa loob, naroon ang iba't ibang mahahalagang aklat ng akademya na nakolekta sa loob ng maraming taon. Kailangang pumili ng maayos. Third Grandpa. Kahit makapili pa siya ng pinakamagaling na martial technique, sa ganoon kaikling panahon, napakahirap din itong ma-master. Gusto ko pa rin siyang dalhin sa isang biyahe sa Legendary Stone Secret Realm. Legendary Stone Secret Realm. Gusto mong makipaglaban siya sa top 50 geniuses ng akademya.
May karapatan ba siya? Alam kong hindi niya kayang labanan ang mga abnormal na henyo na iyon. Hindi rin ako umaasa na mapapabilang siya sa kanila. Ngunit, kahit matalo pa siya, ano naman? Ang pakikipaglaban sa mga henyo na iyon, ay isang napakahalagang karanasan. Malaki ang maitutulong nito sa kanya. Pakiusap po, Grandpa, payagan ninyo.